history, context is the key. Yun po yung ating topic. Okay. So, merong difficulty yung pag-interpret ng Old Testament. Totoo yun, merong difficulty. Medyo complex talaga yung interpretation. Unlike doon sa Old Testament na nasa, kumbaga, direct agad yung New Testament. Direct yung pangungusap niya. Hindi ka kumbaga sa Old Testament na kailangan basahin mo yung mga naunang kwento at saka yung mga susunod na kwento. So, kaya siguro maraming umiilag na mag-preach nitong Old Testament kasi it demands hard work sa pag-prepare ng preaching. Pero siguro ay kailangan magkasundo-sundo tayong lahat na this difficulty must not discourage us para ituro yung Old Testament. Yes, meron tayong hard work na tinitingnan, nagdedemando ng hard work, pero alam nating lahat na kapag tayo ay mayroong ginagawa at pinaghihirapan, it will bear fruit sa ating mga ginagawa. Siguro, kasi ang mangyari, nako, pagka tinuro ko ito, baka magkamali ako ng interpretation o kaya magkamali ako ng ibig sabihin, yung pinapatungkulan ng kwento o ano ba yung meaning ng kwento na to sa aming panahon ngayon. Although talagang mahalaga yung mga tanong na yun. Pero kailangan, wag maging hadlang yung discouragement na yun o yung difficulty na yun para hindi tayo mag-research pa. Mahalaga yun, ano? Hindi naman kasi tayo nakarely sa ating mga sarili. Yes, meron tayong part, hard work. Kailangan aralin natin. Kailangan pag-aralan natin. Andun yung part natin. Pero, mas malaki pa rin yung work ng Panginoon sa buhay at sa mga puso ng mga nakikinig. So, meron tayong part, mag-research tayo, kakaroon tayo ng kailangan, walang shortcut sa ating pag-prepare ng ituturo, pero kailangan asahan pa rin natin yung gawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Siguro alam niyo yung verse sa Bible na yung treasures in the jars of clay. Yung kahit tayo mga putik, pero pinagkatiwala tayo ng kayamanan ng Panginoon. Mahalaga yun. So, mahalaga yung salitang preaching faithfully and with clarity. Mahalaga yun. Pero mahalaga din yung preparing faithfully. So, kahit na tayo ay mayroong konting takot or nagdadalawang isip tayo sa ating gagawin sa Old Testament, kailangan meron tayong confidence sa Word of God. At meron din tayong confidence doon sa ating nire-research na yung kumbaga yung part natin na nagre-research, kailangan meron din tayong tiwala sa ginagawa natin. Kasi, yun nga yung sinasabi nung author ng libro na to, yung sa Preaching in the Old Testament, ang sinasabi niya, baka kasi mamaya maparalyze tayo noong takot o noong pangamba doon sa kahalagahan o doon sa encouragement na pinupush natin na yung Old Testament kailangan mapag-aralan natin, kailangan ituro natin. So yung kung susunod na slide, ang key in interpreting Old Testament at kasama na rin yung New Testament narrative is this: context is the key to meaning. Context is the key to meaning.
It is to understand properly the biblical context of the text. It is to understand properly the biblical context of the text. Okay. So, take note, mahalaga ang context ng Old Testament and New Testament. Mahalaga i-consider yun. Pantay dapat na pinapahalagahan natin na hanapin ang context kapag babasa tayo sa New Testament and sa Old Testament. Para malaman yung meaning ng isang istorya o ng isang salita, dapat munang alamin yung context. Okay. Mamaya meron tayong example. Hindi tayo allowed to interpret anumang text. Hindi tayo allowed na mag-interpret. Tandaan natin yun, ha? Hindi tayo allowed na mag-interpret ng anumang text without considering yung surrounding context or without considering the other books of the Bible. Kasi nagiging destructive daw yung isang salita lang. Pag nagkamali ka na ng basa, pwedeng maiba yung interpretation. Okay? Uso yan sa mga palit sa politika, di ba? Ngayon, kampanyahan. Tapos i-upload sa Facebook. Ang kukuhanin lang yung sinabing part without considering yung the whole context ng sinabi ng politiko. Nakuha niyo yung sabihin? Di ba? Okay? Sa mga joke, sa mga comedian, ganoon din. Pag hindi mo kinuha yung context ng joke niya, hindi ka naman matatawa. O kaya, baka masaktan ka pa doon sa joke. Kasi hindi mo inalam yung sinabi o yung context nung sinasabi ng comedian. So, sa Bible, again, we are not allowed to interpret any text. Sana maganda sulat yun. We are not allowed to interpret any text without looking and considering the original context. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kasi pwedeng maging misleading or worse, mishandling ng Word of God. Okay. So, alam niyo naman yung sa mga series, halimbawa yung Now and Forever. Kasi ba nakapanood ng Now and Forever? ABS-CBN. Na pag pinanood mo lang yung isang episode nang hindi mo kinukonsider yung mga past episodes, talagang magiging misleading pa yung interpretation. So, okay. So, di ba kayo nakakaalam ko yung Now and Forever? Sino ang artista doon? Okay, so, yung next slide, ano yung sabi doon? The meaning of a word is dependent in its context. Tingnan natin yung example ng salitang remember. Okay, bago natin yung next slide. Pag sinabing remember, ano sa Tagalog ang remember? Ha? Alalahanin. Remember. So, tingnan natin yung pagkakagamit ng remember sa 1 Samuel. Sige, tingnan natin. Tingnan natin. 1 Samuel 1:19. They rose early in the morning and worship. 1 Samuel 1. Ito yung kay Hannah. Okay? Before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife. And the Lord remembered her. And the Lord remembered her. Ano ibig sabihin nun? Nakalimot ba ang Diyos? Makakalimutin ba ang Diyos? Okay? Para bang ang sinasabi dito, para bang naalala tuloy ng Diyos si Hannah. Okay? Pag sinabing remember, tingnan yung sa Tagalog mas maliwanag yan. Sabi doon, kinabukasan, maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila sumamba sa Panginoon pagkatapos ay umuwi sila sa bahay ni Ramah
Sinipingan ni Elkanah si Hana at sinagot ng Panginoon ng panalangin ni Hana. Nabigyan siya ng anak. Yung salitang remember doon, hindi ibig sabihin ay nag-suffer ang Diyos ng memory loss. Hindi ibig sabihin nakakalimutan si Hana. Kundi ito ay pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Hana. Okay? Pero, tingnan nyo, anong verse yan? Verse 19. Tingnan nyo yung isang verse sa verse 11. Meron din salitang remember. And she bowed and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant, and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord. Yung isang, sabi doon sa may unang slide, yung isang word ay napakahalaga. At kailangan alamin natin yung context ng word, isang word na yun. In this case, merong magkamukhang word, pero magkaiba ng gamit. Yung isa ay pagtugon ng Diyos kay Hana. Dito sa may verse 11, sabi dito sa Tagalog, nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoon makapangyarihan, tingnan niyo ang aking paghihirap, alalahanin ninyo ang inyong lingkod, at huwag niyong kalilimutan. Kung bibigyan niyo pa ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. Yung salitang remember dito, ano context nito? Ha? Yung isa, pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Hana. Pero yung remember dito, ito ay ano context? Laman ng panalangin ni Hana sa Panginoon. Isang word, pero magkaiba ng gamit. Naintindihan ba niya? Nakuha ba niyo? Yung unang remember, pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Hana. Yun ang context. Pero itong pangalawang remember na to, ang context nito ay laman ng panalangin ni Hana sa Panginoon. Okay? Pareho ng word, remember, pero magkaiba ng gamit. Doon natin makikita yung kahalagahan na pag meron kang nakitang word, tingnan mo kung ano ang gamit nito doon sa ano yung pagkakagamit nito. Ito ang warning, yung mahirap gamitin yung salita, gamitin mo yung salita remember sa ibang istorya, halimbawa. Tapos, ang gagawin mo, ipipilit mo na yung remember na to ay yun rin yung ginamit sa 1 Samuel. Ulitin ko baka magulo ka rin. Baka mamaya kasi gamitin natin yung salitang remember sa ibang context. Okay? At ang mangyayari, ipipilit natin na yung salitang remember na yun ay kung paano gamitin doon sa context ni Hana. So, hindi pwede yun. Okay, next. Number 2. Okay. The meaning of a phrase is dependent on its context. The meaning of a phrase or sentence is dependent in its context. Okay. Okay, nagkakaroon naman ba kayong dalawa dyan? Okay naman. Okay. Meron ba kayong tanong? Doon sa one word. So, ang isang remember, una pagtugon ang Diyos sa panalangin ni Hana. Yung isa naman ay panalangin ni Hana. Yung gamit na remember, ito ay ang context nun ay pagkakagamit ng panalangin ni Hana para sa kanya. So, yung meaning of phrase or sentence dependent on its context. Nakasalalay sa naunang context at sa susunod na mga context kung ano ang meaning ng isang phrase or sentence. Sa ibang salita,
hindi natin maintindihan agad ang meaning ng isang sentence kung hindi natin alam kung ano ang relationship nito sa mga unang nasabi at sa mga susunod na sasabihin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak. Verse 16 ng John 3. Pero hindi pwedeng maintindihan mo yung sentence na yun o yung verse na yun nang hindi nga natin titingnan yung mga surrounding verses before and after doong verse 16 na yun. Ang mangyayari po, ito yung tinatalakay natin before na impressionistic preacher. Kung ano yung impression mo doon sa verse na yun o sa sentence na yun, yun na lang ang gagawin natin. Okay, bigyan natin ng example. Sa 1 Samuel. Yung 1 Samuel, meron ba dyan? 1 Samuel chapter 1 verse 5 to 6. Meron ba dyan? First Samuel 1, 5 to 6. Wala dyan, Rox? Okay. Sige. Sige. Okay. To better understand, sige, pakibalik na lang doon, Rox, sa number 2. The meaning of the sentence is dependent on its context. So, naiintindihan natin ito, ano? Meron kang verse, meron kang sentence, pero yung sentence na yun ay nakadepende pa rin sa context. Tingnan natin number 2. Okay. Kanina, isang word lang. Tapos, lately, isang sentence lang. Ngayon naman, isang story. Okay, the meaning of story is dependent on its context. So, palaki ng palaki. Una, word muna, susunod sentence, tapos susunod story na. Okay? Ang advantage natin, ganito. Tayong mga nabubuhay ngayon, ang advantage natin, alam na natin kung ano yung nangyari at kung ano yung kinalabas ng istorya, tama? Kasi binabasa na lang natin. Unlike before, sa mga nasa Old Testament, andun sila at wala silang alam kung ano ang mangyayari sa istorya nila. Unlike sa atin ngayon, alam na natin yung ginawa nila, alam na natin kung ano yung resulta ng kanilang ginawa, aalalahanin na lang natin. Pero, alam natin yung before and after ng istorya. Pero ganito, ang isang istorya o kwento ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Ang isang istorya o kwento ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Meaning, pag may nabasa tayong istorya, hindi mo pwede, again, context ulit, hindi mo pwedeng kuhanin yung istorya na yun nang hindi mo titingnan yung mga istorya before. Kanina, sentence lang. Hindi mo pwedeng i-consider yung kailangan i-consider mo yung mga naunang mga salita. Ngayon, kailangan mo i-consider hindi lang yung mga salita, kundi pati kwento. Kailangan mo na i-consider. So, palaki ang sagot. So, ulitin ko, ang isang istorya o kwento ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Bibigyan ko kayo ng example. Maganda, makinig po kayo na. At alam ko, nakikinig naman kayo. Salamat po sa inyong pagsasakripisyo sa pagpunta dito. Alam ko na dapat ay namamahinga na lang kayo o kaya nagluluto. Pero salamat po sa inyong pagpunta. We really appreciate it. I really appreciate it po na nagsasakripisyo po kayo. Sa John 1:29, sabi dito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ang context? Ano ang story context ng narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan?
What is the historical context? Nang narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa iyo. What do you remember sa Old Testament about dun sa narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa iyo? Ano? Anong historical context? What story is referring to nung sinabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos? Kasi sabi natin, yung storya, hindi pwede maging independent. Kailangan kuhanin mo pa yung ibang istorya ng istorya na yun. Susundan po niyo, no? Ngayon, anong historical context yung narito ang kordero ng Diyos? Madali lang yan. Natatandaan ba niyo na yung pagpatay ng tupa doon sa may pagpahid ng dugo sa hamba? Okay? Yung kordero doon ay tupa. Okay? Pinahid yung dugo na imbis na sila ay dumanas ng kamatayan, sila ay naligtas noong dugo na yon sa tiyak na kamatayan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At itong kordero ng Diyos na ito ay mayroong historical context. At ito ay binigyan ng pagpapahalaga ni John sa Ephesians, for example. At ito ay binigyan pagpapahalaga sa Revelation, ando pa rin yung Lamb of God. So, merong iba-ibang mga Lamb of God, pero iba-iba sila ng meron sa Old Testament, meron sa New Testament, hanggang Revelation. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Okay. So, pagka pinreach mo yung narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, kailangan puntahan mo yung nangyari sa Old Testament. Puntahan mo yung sinasabi ni Paul. At puntahan mo yung Revelation. Pag walang Revelation kang pinreach about sa narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, pag hindi mo pinreach yung Revelation, kulang yung pag-interpret mo ng context. Nakuha niyo yung sabihin? Kailangan makarating ka doon sa dulo. Kasi doon sa may Revelation, andun yung Lamb of God na sinasamba hanggang dulo. So, mahalaga yung context ng isang istorya. Ano man ang kwento sa 1st and 2nd Samuel. Binasa natin kanina 1 Samuel 1. Ngayon, kung titingnan niyo yung 1 Samuel chapter 1 hanggang doon sa last chapter ng 2 Samuel chapter 2, ano ang pinakasikat na kwento doon? Pag binasa niyo yung 1 Samuel at 2 Samuel, alam ni Agnes ito. 1 and 2 Samuel, ano ang pinakasikat na story doon? Na gusto-gusto ng mga bata? May clue na kayo. Ha? David and Goliath. David and Goliath. Now, ang sabi natin, ano magkwento sa 1 and 2 Samuel, kailangan alam mo o nabasa mo at na-consider mo yung bigger story. So, yung David and Goliath, isang istorya lang yon, pero kailangan makuha mo yung surrounding stories ng David and Goliath na yun. Hindi siya stand-alone na kwento. Na naisipan ng author, sulat mo nga itong David and Goliath na to, nang walang dahilan. Merong tiyak, again, merong tiyak na dahilan kung bakit ito nasulat. Okay? At, eto, mahalaga ito. Yung bigger story. Yung bigger story. Okay, pwede bang minsan dali? Ito yung kay David and Goliath, yung istorya na to. Pero merong surrounding stories. Okay? Ngayon, kung ano man yung meaning ng istorya na to, ng David and Goliath, dapat yung mga surrounding na kwento sa David and Goliath, pag mag-interpret ka ng si David and Goliath, dapat may influence. Dapat may influence yung mga ibang kwento na ito. Kumbaga,
meron kang interpretation dun sa David and Goliath. Tapos, ang mag-shape ng interpretation ng David and Goliath is not just David and Goliath's story, but the other stories surrounding David and Goliath. Nakuha ba niyan? Okay. Kasi ang mangyayari po dito, kapag stand-alone lang, David and Goliath lang tinignan natin na istorya, at hindi natin kinonsider yung ibang istorya ng surrounding stories ng David and Goliath, ang mangyayari po dito, magiging moral lesson lang ang magiging kalalabasan. Yung bang take it as it is, interpret as it is, tapos moral lesson, tapos application. Okay. Malaking porsyento ng kwento ang mami-misinterpret kapag hindi natin kinonsider yung bigger stories or bigger picture. At ang tinignan lang natin yung kay David and Goliath. Ang mangyayari ganito, tignan natin si David and Goliath. Okay. Ano ba ang lesson kay David and Goliath? Kailangan maging katulad tayo ni Nino. David. Bira Agnes ay turo yung dapat maging katulad tayo ni Goliath. Okay, tingnan natin. According sa context ng David and Goliath, meron siyang surrounding stories. The story of Israel and its three great leaders. So, nasa David and Goliath tayo, pero titingnan natin yung surrounding stories. Okay? Ano yun? Sige, next. Tungkol kay Samuel, tungkol kay Saul, tungkol kay David. Three significant people. Si Samuel, ano si Samuel? Prophet. Si Saul, ano si Saul? Can you describe Saul? Si Samuel ay first, tama yata, first prophet si Samuel. First king. Si Saul ay first king, pero ano? Na-dethrone. He failed. Okay? Yung kanya, eventually, namatay siya. Namatay siya. Okay. Yung si David, siya yung second king. At si David is God chosen king. Si Saul was not God's chosen. Pero si David, he is God's chosen king. Okay? Yung first Samuel composed of Samuel and Saul. Tapos later part ng first Samuel yung kay David. Pero kuha pa rin ni David yung second Samuel. Okay. Ngayon, sa 1 Samuel 2:10. Pwede pakitingnan meron ba dyan, Rox? Okay. Tingnan nga natin kung may Bible kayo. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verse 10. Tingnan niyo yung panalangin ni Hannah. Lahat ng lumalaban sa iyo, sana tingnan niyo yung Bible mo. Lahat ng lumalaban sa iyo ay mangingil sa takot kapag pinapadagundong mo ang mga pulo. Hatulan mo ang buong daigdig. Sino tinutukoy dito? Ang Diyos. At pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Doon sa panalangin ni Hannah, meron na siyang pananaw in the future that God will choose a king. Yung hinirang mong hari. Okay? God's chosen.
Now, ang naging climax ng story na to, baka nasa PowerPoint na, 2 Samuel 7 verse 16. Sabi dito, and your house and your kingdom shall be made sure. Ito yung pangako ng Diyos kay David. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Mayroong sinabi si Hannah sa prayer na mayroong pipiliin ng Diyos na hari na hihirangin ng Diyos. At ang nangyari, kinonfirm ito sa 2 Samuel, doon sa binasa natin, kinonfirm ito ng Diyos na hindi lang pipiliin si David as king, kundi yung kanyang kingdom will be established forever. Mahalaga yun. Okay? Now, merong bigger story. Merong bigger story. If you will read a story without considering the bigger story, what message will you give? Okay? Sino ang apo ni David? Fast forward, si Jesus. So, yung prayer na ito is not just for David, kundi yung kaharian daw ni David will be established forever. At ito'y tumutukoy kay Jesus. So, merong istorya, at yung istorya na yon ay may mas malaking istorya. Okay ba yan, mga kapatid? Maliwanag ba yan? Okay. Now, ang moral lesson balik muna tayo kay David and Goliath. Siya yung bata na nagtiwala sa Panginoon in times of trouble. Okay? Merong interpretation dati akong narinig na yun daw mga bato ay ito daw yung mga problema natin. Di ba? At kumbaga parang binibigyan ng interpretation na yung mga bato daw na yun na ginamit kay Goliath. Yun daw ang mga promises ng Panginoon na tatalo sa ating mga problema. Anyway, narinig ko lang. What is the bigger picture sa context nito? Okay. Idugtong natin ito at pinag-usapan natin sa 1 Samuel, context ng yung bigger story ng 1 Samuel. Ano po ang nangyari sa 1 Samuel 17? Tingnan natin yung Bible natin. 1 Samuel 17. Ano nangyari? Alam ko ni Agnes ito. Natalo ni David si Goliath. Okay? Natalo ni David si Goliath. Pero tingnan niyo yung storya bago mangyari yung 1 Samuel 17. 1 Samuel chapter 16. Tingnan niyo yung verse verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maghari ang isa sa kanyang mga anak. Take note, I have chosen a king for myself. I have chosen a king for myself. So, David and Goliath, natalo ni David si Goliath, pero sabi nga natin, yung kwento, hindi pwedeng yun lang. Ano yung nangyari sa chapter 16? Kinonfirm ng Diyos na siya ay pipili ng hari. Okay? Now, si David is not simply a man
who trust God. Kung ang titingnan natin ay David and Goliath at ang moral lesson doon ay yung magtiwala ang isang bata sa Panginoon. Nang hindi ko consider yung ibang istorya, hindi po yon ang gustong iparating ng David and Goliath story. Hindi natin, sabi nito, David is not simply a young man who trusts God in times of trouble. David, who was chosen by God, is not just, David, who was chosen by God, was not just a king, but a king to save his people. Hindi lang siya pinili para maging hari. Sundan niyo yun. Kundi hari na magliligtas sa kanyang bayan. Pumili ang Diyos, handpick ng Diyos si David. Ano nangyari kay Saul? Pinili ng tao. Ano nangyari kay Saul? He failed. Naligtas ba niya ang bayang Israel? Hindi. Diba? Pero, nung time ni David, I have chosen a king for myself. Ano nangyari kay David and Goliath? Noong naglaban si David and Goliath? Nanalo si David. Ba't nanalo? Kasi pinili ng Diyos. Nakuha niyo yung sabihin? Chosen by God. He is the right king. So, ibig sabihin nito, ang Diyos ang nakatagong bida doon sa istorya ng David and Goliath. Hindi si David ang bida. Ang bida ay yung purpose ng Diyos. Bakit nanalo si David? Kasi siya yung pinili ng Diyos. Moreover, so, tingnan nyo, napakalayo nung kwento ng Sunday school o ng ating nakalakihan. Nakalakihan kong turo sa Sunday school yun. Gayahin natin si David. Nagtiwala si David sa Panginoon. Pero may mas malaki pa palang story. Kundi yung pala, pinili, kaya pala nanalo, kasi pinili talaga siya ng Diyos. At walang makakatalo sa mga pinili ng Panginoon. Tama? Amen ba doon? Amen ba doon? So, ito po ang proper theological meaning ng story. Pinili ng Diyos si David as God's chosen king. Siya ang ginamit na istorya ng Diyos. Siya ang pinili instrumento ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. At ang Diyos ay nangako. Ang Diyos ay kumilos para matupad ang kanyang pangako. Your kingdom shall be established forever. Ang Diyos ang nangako, tinupad niya yung kanyang pangako. At itong pangakong pagliligtas sa pamagitan ng kanyang piniling hari na si David. Okay. Nasusunod po ba natin? Okay ba? Rick? Diba? Okay? Gets po natin, no? So, kaya po pansinin natin na walang security kapag tayo ang gagawa ng paraan. Walang kasiguraduhan kapag tao ang pipili. Tayo gagawa ng paraan. Hayaan natin na ang Diyos kung gumawa ng paraan, magtiwala tayo sa paraan ng Diyos dahil tiyak, yun talaga ang mananaig, yun talaga ang mananaig. Pumili ang Diyos, humirang ang Diyos, at ang nangyari, si David ay nagtagumpay. Pero, hindi po natatapos doon yung principle natin. Okay, meron pong kasunod. Number 4. Sige, next.
Okay? The meaning of the word is dependent on the context. The meaning of the phrase depends on the context. The meaning of the story is dependent on its context. Number 4, the meaning of a book of the Bible is dependent on its context. Sana nasusundan po niyo, ha? Malaking trabaho, no? Kaya masarap magpastor. Okay. The meaning of a book is the Bible, and it is dependent on its context. Ang isang istorya ng Biblia, ay nakadepende sa context ng Biblia. Ano yung pamagat, Agnes, nung libro na ginagawa sa Sunday School? Story of God. The story of God is a one big story. Ang sinasabi namin, mga elders, it is the story, one story of redemption. So, may kwento, at iugnay mo yung kwento na yun dun sa story of redemption. Okay, baka masyadong sana siguro gawin natin to kasi hindi pa tayo tapos dun sa lesson natin kasi meron tayong small groups. Pero meron to part 2 next first Saturday. So, tingnan natin yung slide next. Tingnan natin yung Judges 21 verse 25. Ay, Rox, pakita mo muna dyan yung 3 observation. Yung muna 3 observation. 3 observation. 3 observation. 3 observation on how the Bible fits together as a whole. Yan, the Bible is a collection of diverse parts. The Bible is a unified collection of books. The Bible has a beginning and an ending. Okay. Naliliwanag ko po yun. The Bible is a collection of diverse parts. The Bible is unified collection of a book, of books. The Bible has a beginning and an ending. Okay. Ibig sabihin nun, okay, itong Bible, may iba-ibang storya to. Okay? May iba-ibang storya. Pero, bawat istorya nito ay nakaugnay sa mas malaking larawan na nagsimula sa Genesis at nagtapos sa pahayag o Revelation. Okay? Mayroong sense ang Genesis, ang simula. Mayroong sense daw, sabi ng author ng libro na binabasa ko, si Woodhouse, dun sa libro na ito. May sense daw yung Genesis dahil daw nakita natin yung nangyaring katapusan sa Revelation. Mayroong sense yung simula, yung Genesis. Dahil nakita natin, pagdating sa Revelation, nakita natin may resulta yung simula. Okay? Ano ang naging resulta sa dulo? Lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay nagtagumpay. Okay? Nagtagumpay si Kristo at lahat ng kanyang mga followers. Pero sabi nito, may sense. Okay. Kung merong sense yung Genesis, dahil merong resulta sa Revelation, meron din daw sense yung Old Testament prophet sa Old Testament kasi mayroong naging katuparan sa New Testament.
Kung merong prophecy yung mga prophet sa Old Testament at hindi nangyari sa New Testament, walang saysay. Walang saysay, mismo ang Bible. Pero nagkaroon ng sense ang buong Bible dahil merong sinabi sa Old Testament na nangyari sa New Testament. May istorya, listen, may istorya sa Old Testament na merong koneksyon sa Old Testament. Ang mga nangyari sa New Testament ay resulta ng inigulat sa Old Testament. Kaya mayroong sense. Kaya, ganito, mayroong sense ang 1st and 2nd Samuel kasi may nangyaring significant story. Balik tayo sa may David and Goliath. Kinonsider natin yung chapter 16 kasi sa chapter 17 may nangyaring labanan, David and Goliath. Kinonsider natin yung chapter 16 at kinonsider natin yung 1 Samuel. Nasunod na ba niya? Yung 1 Samuel na mayroong sinabi si Hannah na panalangin na mayroong pipiliin ng Panginoon na kanyang hiniram. Okay? So, paurong tayo ng paurong. Nakikita ko yung ibig sabihin. At dito sa 1 Samuel and 2 Samuel, ito ay may connection. Saan? Ano ang libro bago mag 1 Samuel and 2 Samuel? Anong libro yun? Ha? Joshua, Judges, Ruth. Diba? Joshua, Judges, Ruth. Tapos, 1st and 2nd Kings, merong 1st and 2nd Kings na may connection sa 1st and 2nd Samuel. So, tingnan niyo yun, no? Mayroong impluensya na nagdidikta. Mayroong istorya na nagdidikta sa 1st and 2nd Samuel. At yung istorya na yun ay nakalagay sa Joshua, tapos sa Judges, tapos sa Ruth. Okay. Sa Joshua, ano nangyari sa Joshua? Yung pagpapati-parte ng lupain. Gusto ba niyo? Tapos, ang nangyari, nung naparte na yung lupa, ano nangyari? Ha? Namatay si Joshua. Okay? Tingnan natin yung susunod na libro, yung Judges. Sabi nito, yung pinakita kanila, Judges. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Dapat yung verse na ito ay maka-influensya doon sa istorya ng 1st and 2nd Samuel. Bakit ang istorya ng 1st and 2nd Samuel ay tungkol sa pagkondena sa isang hari at pagpili ng Diyos sa isang panghari na papalito sa maling hari? Dahil, sabi dito, ang context ng istorya ay sa 1st and 2nd Samuel ay walang hari ng time na yun at ginagawa nila ang gusto nilang gawin. Dahil walang government, walang structured government, walang leadership. Kailangan nila ng leader na maglilid sa kanila. Pero ang ginawa po nila, sila ay nag-select on their own standard, not according to the will of God. So sana po maging maliwanag yung context. Context is the key to discover the meaning of the word, phrase, and story, or even a book. Okay? Ano yung sabi ni Woodhouse? Yung last, Rocks? Okay? Yung understanding the shape. Understanding the shape. Meron niya sa yung susunod dyan, Biblical theology, understanding the shape of the Bible or how the Bible works as a whole is the most useful tool we can have for properly understanding the significance of Old Testament narratives.
the bigger context ng mga istorya sa Bible ay nakadepende sa mas malaking istorya. Alam ba niyo kung ano yung mas malaking istorya na yun? Yung sinasabi kanina na story of God. Ang pinaka mas malaking istorya sa bawat istorya ng Bible, ang pinakamalaking istorya doon, yung story of redemption, yung pagtubos ni Kristo. Okay? So, dito makikita natin yung, sabi dito, ang mag-shape, ang shape ng Bible, okay, ay kailangan merong influence yung pagkakaunawa natin sa Old Testament narratives or story. Okay? So, pagka pinag-aralan natin yung subject na biblical theology, ang sentro ng bawat istorya ay walang iba kundi yung kamatayan ni Kristo sa krus. Yun ang pinaka-sentro ng bawat istorya ng Bible. Yun ang sentro. So, itutuloy na lang natin next month. Pero at least nakita nyo na ito palang istorya na to ay hindi lang nalagay basta-basta. Kundi ito ay istorya, one story of redemption. Kung paano matutubos. Nagsimula yung alam niyo yung sa Genesis, gumawa ng paraan ng Diyos para si Eva at Adan ay madamitan, sila'y hubad, pero gumawa sila ng sarili ng paraan. Hindi naman nagtahi sila ng mga dahon, pero sarili nilang paraan. Pero ang ginawa ng Diyos, pumatay siya ng tupa. At yung pinakabalat nun, yun ang ginawang damit. Paraan ng Diyos versus paraan ng tao. Okay? Kumbaga, doon pala, meron ng mga istorya na pwedeng maka-influensya all throughout. At ang tapos yung kay David, yung kay Noe, gumawa siya ng arko para i-save naman yung mga hayop at yung pamilya niya. Tapos, pumili siya ng nation of Israel. Okay? Tapos, hanggang sa, ang nangyari ay pagdating kay Jesus Christ, siya na yung according to the lineage of David, siya na yung ginawang Savior of the whole world. So, meron nakuha ba niya? Paliwanag yan. Tuloy lang natin. Pero meron tanong dito na pwede kayong siguro mga ilang minuto lang naman. Sige, pakita natin ito. Pwede kayong mag-circle. Dito na lang, yung group na to, tapos yung group na to. Para siguro kahit composed of 4. Dito, magsama-sama yung 4 dito, magsama-sama yung 4 dyan. Tapos, mag-sharean po kayo. Meron kasi tanong dito. Sige po. Apat-apat lang. Tapos, ma-express lang niyo yung kalooban ninyo. What have you learned from our lesson? Okay. Number 1, what do you think is a more authentic interpretative method? Approaching the text with a preconceived notion or allowing the text to speak for itself? Ano sagot doon?